Cancer. Hello my dear. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng May 25, 2026. Titingnan natin my dear kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mo makasalubong sa araw na ito. Pero bago tayo mag-proceed sa ating reading, kukunin ko po itong pagkakataon na ito na magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawa na naghihintay ng kanilang reading. Maraming salamat po. Gusto ko rin pong magpasalamat doon sa mga napadaan, napasilip lang po sa ating channel. Thank you so much for dropping by. Gusto ko rin po magpasalamat doon sa mga bago nating subscribers. Ayan, welcome po sa ating channel. Sana po ay mahanap nyo po dito kung ano po yung inyong hinahanap. Kagaya po ng madalas kong sinasambit sa ating mga readings, na ang tanging hiling at dasal ko po o dalangin ko sa ating buong may kapal, na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Okay, so let's go na tayo my dear. Cancer. May 25, 2026. Let me see. So, nag-diamond spread po tayo ngayon. Nagpahinga muna tayo dun sa 8 card spread. Okay? So, tingnan natin my dear. Let's start tayo sa pagkuha ng overall energy ng araw na ito, May 25, 2026. At kung meron po kayong maririnig na kahit anong ingay sa background, kagaya ng mga sasakyan o nagtitinda ng pandesa, please kindly ignore na lang po. Okay? So, magandang umaga po. Good morning. By the time na ginagawa ko to umaga, pero kung anong oras mo man to napapanood, hello my dear, hi. Ayan, so let's go tayo. Overall energy ng May 25 para sa ating my dear Cancer. Anong meron sa araw na ito? Wow, Magician card. Okay. Okay, Magician card. So, sa energy ng Magician card, my dear, this is connected sa energy ng manifestation. Okay? Saglit lang. Babalikan kita ha. I'm back. Ayan. So, nagsarado na lang ako. Kasi, narinig ko yung truck ng basura. Sigurado pag dumaan yan dito malapit sa akin, talagang magbubusina yan. So, sinarado ko na lang. Okay. So, nasan na tayo kanina? Ganyan talaga kasi malapit po ako sa kalsada. So, pasensya po. Ayan. So, we have here the Magician card. So, sa card na to, my dear, maganda daw ngayong araw na to na mag-manifest ka. Okay, gumawa ka ng mga rituals, mga manifestation. This is a very good day. Okay. So, to create something, of course, to create something positive, hindi something bad, okay? So, syempre, alam mo naman dito sa ating channel, talagang sinusubukan natin na maging mabait at maging, gumawa ng mga positibo. Although, tao lang naman tayo, we are not immune and making mistakes, 'di ba? Pero syempre, talagang subukan talaga natin sa abot na makakaya natin na yung ginagawa natin is mga bagay na maganda, mga bagay na nakakatulong sa atin, sa ibang tao, 'di ba? So, yun lang, ganoon naman dapat talaga ang buhay. So, maganda tong card na to, my dear. I love the energy of the card kasi sinasabi na this is a good time para mag-create ng mga bagay na makakatulong sa'yo. Okay? This is a good time para gumawa ng mga good rituals. Okay? Mag-manifest. Okay? So, napakaganda nitong araw na to, my dear. May 25, 2026. Okay? So, kuha tayo ng card para sa love. Para sa love, water sign, Cancer. Okay, let me see anong meron. We have here the 3 of Pentacles. Mali ang pagkakahawak ko, naka-reverse lahat ng card. The 3 of Pentacles
Tulungan, okay? Tulungan po itong card na to is more on creating, doing this manifestation together with your loved ones. So, itong ngayong araw na to, baka kausapin mo yung, if you have a partner, dito may dear sa area ng love ha, lilinawin ko lang, na hindi lang ako dito nagpo-focus sa sa love, sa relationship, no? So, family, friends, and relationship is welcome sa area na to kasi hindi naman kayo lahat in a relationship. So, sa araw na ito, yung magician mo, yung pagmamanifest mo, is together with the people that you love. Okay, kung meron kang asawa, so pag-usapan ninyong dalawa, 'di ba? Yung mga plano sa buhay, yung mga plano na may kinalaman sa pamilya, 'di ba? Sharing, my dear, kung ano yung mga gusto mong mangyari with your loved ones, okay? With your partner, no? And sikapin ninyong tuparin kung ano man yung bagay na yun kasi hindi sapat, my dear, na nagmamanifest lang tayo, na nagre-ritual lang tayo, okay? Dapat samahan din natin ng action. Alam mo, my dear, lately, medyo napapatanong ako, bakit yung mga bagay na minamanifest natin, isasama ko na rin yung sarili ko dito, my dear, ha? Ayoko kasi maghugas ng kamay na siya. Bakit yung mga bagay na minamanifest natin, 'di ba? Pagdating sa mga magagandang bagay, kunwari yung gusto kong magkaroon ng bahay, kotse, sasakyan, ang hirap-hirap gawin. No? Para bang nagkakatamaran pa. Pero pag may kinalaman naman doon sa galit, puot, sama ng loob, paghihiganti, ang galing-galing. Talagang, nako, number one talaga. Walang pag-aalinlangan. So, minsan napapatanong talaga ako, 'di ba? Bakit ganun? 'Di ba dapat nga mas nagiging mas ma-effort tayo sa mga bagay na magdadala ng positibong energy sa buhay natin kaysa naman dun sa mga bagay na magdadala ng negative na energy sa buhay natin. So, hindi ko talaga alam, my dear. Although meron naman akong mga konting ideas, pero yeah, like it's really hard to understand, parents. So, sa tingin mo, my dear, ano ba yung dahilan? Bakit mas nakapokus tayo, my dear, sa paggagawa ng action dun sa mga negative kaysa dun sa mga negative sa buhay natin? But anyway, let's go back with your reading, my dear. Eto, collaboration to, my dear, with your loved ones. Okay? So, pag-usapan ninyo ngayong araw na ito, i-share mo yung mga bagay na gusto mong mangyari, lalo na kung pamilya kayo, kung mag-asawa kayo, di ba? So, sa usapin ng kaibigan, kasi sabi ko family, friends, and relationships, so usapin ng kaibigan, depende. Di ba? May konting exemption tayo pagdating sa kaibigan kasi hindi lahat ng kaibigan ay magiging masaya para sa atin, okay? So, siguro piliin na lang din natin kung sino yung pagsasabihan natin, okay? Pero kung sa relationship talaga, like magkasama kayo sa bahay, mag-asawa kayo, is very important na meron kayong mga clear communication, lalo na sa mga bagay na minamanifest. Lalo na, my dear Cancer, kung yung bagay na gusto mong mangyari is makakatulong naman para sa lahat, 'di ba? Everybody will be magkakaroon ng benepisyo diyan sa bagay na 'yan. So it's better na alam din nila para alam nila yung process at alam din nilang alagaan at pahalagahan yung bagay na 'yon. Okay? So this is very very good kasi kung makikita mo dito sa Three of Pentacles, ayan o, parang nag-uusap sila diyan, nagpaplano sila, ano ba yung gagawin, ano yung design, ano yung, 'di ba? Parang may brainstorming na nangyayari dito, 'di ba? So, ngayong araw na 'to is very important na you communicate with your loved ones, 'di ba? Palitan ng mga ideas or share your ideas. Okay. Let's go tayo with the money and career. Money and career, Cancer. Eto daw. We have here the energy of the Five of Pentacles. Okay. Ang Five of Pentacles is energy na actually yung para bang ang lungkot ka mo ng card na to.
no? Yung para bang may mga tao lang na pinagmamasdan sila, na nahihirapan or something like that. Pero sige, connect natin sa magician. So, sinasabi my dear, sa araw na ito, highlighted pa rin talaga my dear yung mga problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Pero sinasabi nga my dear na itong araw na to is really really good na mag-manifest, okay? Na gumawa ng mga kung ano-ano na posibleng makakakontribute my dear dito sa problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Pero once again, sinabi ko kanina na mahalaga na alam ng mga tao sa paligid mo na merong ganitong mangyayari. Kasi para alam din nila kung paano nila pahalagahan. Kasi hindi naman talaga madali, my dear, na solusyonan at ayusin yung mga problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Okay. Baka lately din, my dear, okay, i-highlight ko yung sinabi ko kanina na yung para bang pinagmamasdan lang na naghihirap. Baka lately, my dear, parang pakiramdam mo, meron mga tao din na pinagmamasdan ka lang na nahihirapan. So, sometimes sa buhay natin, kailangan natin ng help. Magsabi din tayo ng help. Pag natin pairalin yung pride, yung ego, sa pamilya natin, 'di ba? Kasi hindi lang naman pera ang kailangan lagi 'di ba? Although most of the time kailangan talaga natin ng pinansyal para mabayaran or masettle or maayos yung isang bagay. Minsan kailangan din natin ng kausap. Minsan kailangan din natin ng moral support. Kailangan lang din natin ng advice galing sa mga mahal natin sa buhay. Kahit na minsan masakit, kahit na minsan ay hindi masarap sa pandinig, minsan nakakatulong din yun. Kasi galing sa mga taong mahal natin, 'di ba? Pag meron tayong marireceive na sincere na advice or love galing sa mga taong mahal natin, kahit na minsan masakit, masarap. Kasi bakit? Doon mo nararamdaman yung concern. Lalo na for example, like sa asawa mo, sinasabi mo yung problema mo. Like sabi mo, oy alam mo honey, lately, na-max out ko yung credit card ko. Ganito, ganyan, ganito, gano'n. Syempre magagalit yung asawa mo. Pero alam mo, my dear, na yung asawa mo, hindi kanyan pababayaan. 'Di ba? Talagang tutulungan at tutulungan kanyan para mabayaran yung kung ano yung mga dapat bayaran. Or minsan hindi naman talaga ikaw yung gumagawa ng problema. Minsan yung partner mo din, my dear, ang gumagawa ng problema, 'di ba? So nahihirapan ka na sa kakaintindi sa kanya na nag-o-overspend siya na nag-o-overspend kaya nagkakaroon kayo ng Five of Pentacles. Kaya maganda din na pinag-uusapan din ito na, honey, mahal, alam mo, ang hirap-hirap na, talagang lahat na ginagawa ko na, lahat na ng tumbling split, 'di ba? Bawas-bawasan mo naman yung, 'di ba, yung overspending mo o yung kabibili ng mga bagay na hindi naman necessary, 'di ba? Maganda yung napag-uusapan kaysa naman yung parang nakaupo ka sa sulok and then iniisip mo na sinasadya yata ng asawa ko tong mga bagay na to, alam niya nahihirapan na ako, ganito ganyan, o sinasadya yata ng pamilya ko to. So sometimes it's very nice talaga na mag-open up, na magsabi ka talaga, my dear, sa mga tao na involved dun sa problema. Kasi para aware din sila, hindi naman sa nanunumbat ka, hindi naman sa nagbibilang ka ng mga ginagawa mo. Sometimes it's just more on addressing the problem para ma-reach na kung ano yung mga dapat ma-reach, yung pinaka-goal, yung pinaka ano ba yung, bakit ka nagtatrabaho? Para maging stable, maging maganda ang buhay ng bawat isa, di ba? Ngayon, kung ikaw lang talagang nakakaalam nun, my dear Cancer, walang mangyayari. Okay, yun na nakukuha ko dito, my dear, ha? Yun na nakukuha ko na message, energy para sa araw na ito. Pero maganda tong araw na to. It's very very nice kasi posibleng pag everything flow or go well, maging okay lahat, my dear, posibleng itong mga problema na stuck, lalo na sa usapin ng pinansyal, stuck, hindi stable, masakit sa ulo, talagang bumabagabag sa iyo, possible na masolusyonan siya ngayong araw na ito. O hindi naman as in like ngayon mismo resolved na siya, pero posible mag-start yung isang journey na ang pinaka
endpoint is yung gusto mo na talagang mangyari. Okay? Or positive outcome. Magkaroon ng positive outcome in the near future. Okay, my dear Cancer, tingnan natin. Next card natin is Spirit Guide. Spirit Guide, Spirit Message. Anong gustong sabihin sa iyo ng ating mga Spirit Guide para sa araw na ito? Okay, tingnan natin. Anong gusto sabihin sa iyo ng ating mga Spirit Guide para sa araw na ito, Cancer? Okay. We have here the energy of the Ten of Wands. Okay. Kita mo, yakap-yakap niya yung mga wands. Ayan. Baka lately talaga, baka totoo yung sinabi ko, my dear, na baka lately naiisip mo na parang pinababayaan ka ng mga tao sa paligid mo. Okay? Pagdating sa usapin ng tulong, dediretsuhin na kita, my dear Cancer. Hindi tayo pwedeng mag-expect na susolusyonan ng ibang tao yung problema natin kahit na kamag-anak natin or kapamilya natin. Lalo na kung nasa tamang edad na tayo, okay? Lalo na kung ginawa natin yung isang bagay and ginamit natin yung sarili nating free will, no? So, ginawa natin yan, pinasok natin yan, pwede tayong mag-try na manghingi ng tulong, okay? Pero kung hindi nila tayo tutulungan, okay lang, 'di ba? At least you try to ask some help. Pero ito kasing card na to, sinasabi dito, my dear, na it's more on responsibility. Okay, kinakailangan maging responsible tayo. Sa unahan pa lang, my dear, ng reading natin, sinabi ko na sa'yo na magandang mag-manifest ngayong araw na ito. And nilinaw ko dun, my dear, na dapat meron tayong good intention or good energy pag nagmamanifest tayo. Kasi, yung mga negative na energy, hindi man natin nararamdaman yan o hindi natin namamalayan, minsan, dahan-dahan yan na mamarinate sa atin. So, it's very important, my dear, na nagmamanifest tayo ng something good. Hindi lamang sa sarili natin, pati na rin sa ibang tao. Okay. So, yun ang nakukuha ko dito, my dear, kasi baka meron kang mga dinadala-dala as of this moment, my dear, based sa card na ito, na talagang mabigat. As in, mabigat, baka problema sa usapin ng pinansyal, issue sa pamilya, issue sa relationship. So, it's more on addressing yung mga problema na yun dahan-dahan, my dear. Kasi, di ba, the Ten of Wands, okay, pwede mong gawin to, pero hanggang kailan? So, I think it's more, this is the day, my dear, May 25, na i-address mo kung ano tong mga problema na to. Ano ba tong mga nangyayari at bakit to nangyayari? Okay, sabi ko nga, napaka-importante sa araw na to, my dear, na good yung intention natin. And kung meron man tayong mga like hinanakit, galit, puot, this is the time, my dear, of letting it go. Kasi mabigat na yung card mo eh. Sobrang bigat na. Bakit ka pa mag-a-attract na mga mabibigat na energy? Okay? So, this is the time, my dear, to attract positive energy. 'Di ba? Kagaya nga ng sinabi ko kanina, my dear, nagtatanong ako sa inyo, bakit ganon? Pagdating sa mga positibong energy, hirap na hirap tayong gawan ng action. Pero pagdating sa mga negatibong energy, galit, puot, kukulamin, kung ano man na mga negative na energy, ang bilis. Minsan handa pa tayong gumastos, maglabas ng perang malaki para mangyari lang yun. Handa tayong magpuyat. Handa tayong magkaroon ng mga sleepless night, overthink, and so on and so forth. Bakit? 'Di ba? So if you have any idea, you can actually share it sa ating comment section down below. Pero sinasabi, my dear, ng ating mga spirit guide is about time na i-address mo kung ano man 'tong mga problema na to. And kung meron mga problema, my dear, na may kinalaman sa ibang tao na connected sa family, friends, and relationship, is about time na i-address mo siya para gumaan-gaan siya, my dear. Okay? And share kung meron mga problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, and meron mga tao na they are involved kung bakit nangyayari yon. For example, anak mo magastos, asawa mo magastos, or maybe baka ikaw din, my dear, medyo nagiging out of control ka sa usapin ng pinansyal. It's about time na i-address mo yon lahat ngayong araw na to. Harapin mo yun lahat ngayong araw na to, my dear, at
solusyonan natin. Sabay-sabay nating solusyonan. Okay po ba yon? Okay? So my dear Cancer, yan ang nakita natin na energy message para sa araw na ito, May 25, 2026. Kagaya po my dear ng sinabi ko sa bandang unahan ng ating video na ang tanging hiling at dasal ko po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, Cancer!